viewers, rice cooker na walang power at ang brand nito ay Astron. So yan siya, Astron siya mga ka-viewers. So reklamo ng may-ari, wala daw itong power. So ngayon ititest natin siya sa tester. Unang-una, bago tayo mag-proceed sa outlet or mag-test tayo sa outlet. So ito muna ang speaker yung ito na testing yung gamitin na natin. So set lang tayo sa ohms settings, or sa akin meron akong auto, so naka-auto tayo. Ayan. Tapos lapag natin dito. Ayan. So naka-auto. So ngayon ito yung kanyang wire. Ayan. So dapat ito meron tayong makukuhang resistance sa kanyang heater. Ayan, dahil ito ay rice cooker, may heater ito sa lalim. So yun, tingnan natin kung may resistance. Baba lang natin ito at ito. Ayan o, wala tayong nakukuhang resistance. So walang imik yung tester, naka-auto pa rin. So ang gagawin natin ngayon ay salpak natin sa outlet. Ayan o. So nakasalpak tayo sa outlet mga viewers, you know. Yan, nakasalpak tayo sa outlet. So yan o, walang power. So ibaba natin ito. Yan, wala pa ding power. Yan o, wala. Yan. So solusyon nito ay kung mayroon kayong pyesa, pwede nyo palitan. Kung wala naman, so mayroon tayong agarang solusyon. So ito, pag ganito na walang power, dalawa lang i-check nyo dito. Itong kanyang power cord at saka yung heater sa loob. So ayan, pakita ko sa inyo ang step by step. So dito tayo sa power cord. Pagsamahin natin itong dalawang linya, tapos hanapin natin dito kung mayroon magbabasir to lahat, ibig sabihin good yung ating power cord. Yan o, nagbabasir siya sa kabila, line 2 or line 1 ba. So yan, mayroon din. So ibig sabihin good yung power cord. So next step natin ay ito, i-open natin dito. Ito yung ating i-open. Tingnan natin kung may putol sa lalim. Yan. Pero sa ganitong mga viewers, sa ganitong problema, kadalasan talaga dito ay yung kanyang pinaka thermal fuse. Yan, napuputol yan. So yan o. Yan. Ito yung sinasabi ko na thermal fuse. So sa gilid, itong may nakabalot. So pakita ko sa inyo ha. Yon. Yan, so ano dyan, may yan. So itong may nakabalot oh. Yan po yung tinatawag na thermal fuse. So yan yung ating i-open. Tingnan natin kung yan po ay may continuity. Dahil pag wala, siyempre ako naman ay bypass ko yan mga ka-viewers. So pwede naman natin i-bypass yan, pero kunting paalala lang. Pag yan po ay binabypass nyo, pag ginagamit nyo, huwag nyo hayaan na nakasalang lang ha, kahit luto na yung kanin. Kung luto naman yung kanin, siyempre tanggalin nyo na sa saksakan. Huwag yung hayaan sa bahay na kayo ay lumabas at nakasalang yung kanin. So siyempre para safety lang din. Yan. Itong ginagawa ko mga ka-viewers ay hindi ito hindi ko po ibig sabihin na ito ay pang matagalan. Kung pwede nyo naman yan palitan ng pyesa, so mura lang naman talaga itong thermal fuse. Ito yung tinatawag na thermal fuse. Mura lang ito. So boss, pwede nyo naman palitan. Tanggalin nyo lang yung sirang pyesa o sirang thermal fuse. Dalhin nyo doon sa electronic shop. Yung nagbibinta ng mga pyesa. Meron yan doon mga ka-viewers. Yan. So ito yung sinasabi ko na thermal fuse. Yan. So ganun pa rin ang pagtitest natin dyan. Ito. Yan o. Yan po yung tinatawag na thermal fuse. May nakalagay dyan na 10 ampere, 250 volts. Yan. So ang pagtest naman dyan ay continuity pa rin mga ka-viewers. Yan, naganyan sa continuity. Itong tester ko. Yan. So good yung tester. Ngayon, dapat ito ay magbabasir dito. O ititest natin. Ayan o, wala. Oh. Wala siya mga ka-viewers, wala na siyang continuity. Yan o. Oh. Wala na po siyang continuity, ibig sabihin nag-cut off na po yung thermal fuse kung tatawagin, or thermal cut off.
Yan. So ang gagawin natin dyan ay siyempre ay magbabypass tayo. Yan. Pero yun nga sabi ko sa inyo, kunting paalala lang din kung kayo po ay nagbabypass. Dapat ay ano tawag dyan, huwag yung hayaan yung rice cooker na naiwan sa bahay. Kasi tayo gumagamit minsan ay hinayaan natin yung rice cooker nakasalang. Hinayaan natin na siya mismo yung mag-cut off, di ba? Yun naman talaga kadalasan. Pag tayo ay nagluluto, sa naman yung ating wire. Wala pa ata. So wait lang muna mga kabisa, hanapin ko muna yung wire. So yan, ito na yung sinasabi kong wire. So kuha lang tayo dito ng 3 strand mga ka-viewers. 2, 3. Yan. So 3 strand or 4 pa. Yan. Pwede na tong ano. Pwede na tong ano. 3 strand. Yun ang ipulupot natin dyan. Para fuse na rin siya mga ka-viewers. Yan. Takin na natin. Tapos ganun natin. Yan. Ganun natin siya para mapulupot doon. So ito ay pang ano lang ha. Pang emergency. Kung sakaling wala kayong pyesa na nakita. So para magamit yung inyong rice cooker. So pwede ito mga ka-viewers. Pero yun nga lang, kailangan nyo ng siyempre huwag yung iwanan sa bahay na pag kayo nagluluto. Pagluto na yung kanin, siyempre kayo may mismo tanggalin nyo na doon sa saksakan. Yan. Pwede naman talaga ito. Basta tayong gumagamit ay may ano lang talaga. Huwag yung hindi porket gumagana na iwanan lang natin na nakasaing. Kahit nga hindi sira yung fuse niya, dapat nung nagkasaing tayo, huwag natin iwanan. Kasi masunog yung ating sinaing. Kasi hindi lang naman ito ang ano eh. Kahit buo pa tong fuse niya mga ka-idol or mga ka-viewers, itong fuse na to, yung thermal fuse na to, so sunugin pa rin ang ating kanin pag nagka-problema itong thermostat na to. Pag ito ay nagka-problema, so sunugin talaga yung kanin. Dahil ito kasi yung ito kasing thermostat na to, siya yung sisipain niya ito pag mainit na. For example, yung kanin ay wala nang tubig, yung tuyo na ba. So pagluto na yung kanin, o tuyo na yung tubig doon sa kanin, ito ay disengage siya. So bali parang sisipain niya ito, gaganon niya para mawalan ito ng kontak. Ito, yan. Sisipain niya yan para mawalan ng kontak yan. Yan. Siyempre pag walang kontak na yan, wala nang kuryente na dadaloy dito sa circuit niya. So hindi na iinit yung kanin. Pero pag ito ay nagka-problema, itong pinaka-thermostat na to, ayan na, masusunog talaga yung kanin dahil nga hindi na niya masisipa ito. Kaya kung rice cooker nyo ay ang ginawa nyo pareho dito sa akin na binabypass ko siya, so kunting paalala lang ito, dapat wag yung iwanan ba na kayo ay nagluluto, tapos ito yung nagluluto iniwanan sa bahay kung saan kayo magpunta, iniwanan ng rice cooker na saing. So wag po dahil masusunog talaga yung kanin nyo. Yan. So kahit huwag nyo na soldahin yan mga ka-viewers, pwede lang. Basta ipulupot nyo lang ng maigi para hindi siya maglulos contact. Yan. Pwede yan, ganun lang. Ipulupot lang yung hibla. Yan siya. So yan, sauli natin itong insulator. Kasi ang rice cooker ko mga ka-viewers ay ganito din yung ginagawa ko. Yung kasing rice cooker ko ay hindi bago. Binili ko lang sa magbubote at ni-repair ko. So yun yung aking ginagamit. So technique ko, pagkatapos ng maluto na yung kanin, so tinatanggal ko talaga sa saksakan para para iwas disgrasya, diba? Kasi kahit naman may buo itong fuse, pag iniwanan nyo sa bahay yung na nagluluto kayo, hindi yun advisable. Siyempre dapat nagluluto kayo, andyan kayo sa bahay. Para kung sakaling luto na, siyempre i-unplug nyo sa outlet dahil hindi lang naman ganun yung kung sakaling nakaluto na,
iniwanan nyo lang doon sa outlet, eh siyempre, kukonsumo pa rin yun ng kuryente. So, sayang naman yung konsumo, di ba? Para iwas doon sa ano, masyadong malaki babayaran sa kuryente, yung gagawin nyo. Tapos yung gamitin, unplug. So sa akin, matagalan din yung aking rice cooker mga ka-viewers. Yun lang ginagawa ko hanggang ngayon, ilang taon na yan. Ngayon, gamit ko pa rin. Ginagamit ko pa rin. So buo naman siya, hindi naman nasira uli. So yun lang. At saka konting tips lang mga ka-viewers ha. Pag kayo nagsasaing doon sa inyong rice cooker, huwag yung lutuan ng prito. Yung iba kasi piniprituhan. Hindi naman talaga advisable yan na prituhan yung rice cooker. Kasi ang rice cooker ay pangluto ng kanin, ulam, yung sabaw. Hindi po porkit inatsa kahit anong lulutuin mo, lulutuin mo na kahit ano-ano. Tulad ng iba ginagawa, nag-ano doon sa rice cooker, naluluto, nagpiprito. Hindi naman talaga yon. Kung gusto niyo magprito, bili kayo ng tawag doon, induction cooker. Yun ang bibilhin nyo. Gusto nyo naman pala magprito, bakit doon pa nyo piniprito doon sa rice cooker? Hindi naman yan visible. Marami kasi ako nakita na gano'n yung gawa na nung dati ako nagtatrabaho sa kumpanya, yun yung ginagawa ng mga kasamahan ko. Yung rice cooker doon nila piniprito, yung piniprito nila na isda, karne, doon piniprito. So hindi talaga advisable yung rice cooker na piniprituhan mo. Pwede yon sa mga soup, sabaw. Dahil nga, pag sabaw, hindi naman masyadong mainit yan Dahil nga tubig, kaibahan na naman yung init sa tubig at sa pagluluto ng pagpiprito. Mas malakas ang init nung magprito. Dahil nga, oil yun Tulad ng tubig, marireduce, hindi masyadong So, walang problema. Alam natin mga Pinoy na rice cooker, kahit ano-ano na yung ginagamitan. Piniprituhan na yun, doon nasisira yung rice cooker mga ka-viewers, dahil hindi man siya advisable na prituhan mo. Pero bakit mo piniprituhan? So hindi advisable. So yan, ano na natin siya, jampiran na natin siya ng wire mga ka-viewers. Yan, so ganun lang yan. So gagawin natin ngayon ay siyempre ititest natin. Sira natin to. So bago natin ititest sa kuryente, itest natin sa tester kung mayroon na ba siyang ohms value. Yan. Dito. Yan. Yun. Tapos try natin itong, dahil hindi naman ako makapag nito. Ito ay ko lang, iniinitan ko ng tubig. Yan. Pag-test natin dito. So ito ng tubig dyan. Kahit kunti lang para, sorry, naano yung cellphone. Yan, naano yung cellphone ko, na-on kaagad. Yun. Ayun. Kagwang na. Tumama doon sa cellphone. Yay. Yun. Yun. So, sana ba yun? Yan. Titest natin siya sa tester. Ganun lang yung gawin nyo. Pero, kung mayroon naman kayong mabibilhan ng pyesa, yun nga sa sinasabi ko, ulit lang ako. Yun. Bilan nyo ng pyesa. Yan. So ito. Titest natin sa tester. Dapat ito mayroon ng continuity. Dito tayo. Yan. So, ito ay ibaba lang natin to. Ito. Tapos taway sa baba. Ayan ganun natin ibaba natin. Yan. Di ba? Tingnan nyo. Meron natin na reading na
79 ohms. Di ba kanina wala yan, oh. Bibitawan ko, mawawala yan mga ka-viewers. Yan. So, nga pala, yung nakita nyo na reading, ano yan? Anong tawag dyan? Yung heater na maliit. Ang purpose dyan mga ka-viewers, ito, pakita ko sa inyo para, ay, ano na pala, natakpan ko na. Yung pa-square na, ano siya, pa-square siya na maliit na heater din. Heater din yun. Ang purpose naman doon, kahit, na, for example, yung tawag dyan, luto na yung kanin, tapos ayaw nyo na, maya nyo na tatanggalin. Yung iba kasi, hinayaan yun dito na nakababad sa outlet, so, iinit pa rin siya ng konti. Yan, yun ang purpose doon sa heater na yon. Ito kasi yung pinaka-main heater, itong pinaka-main heater niya, ito yung pinakamalakas uminit. May segunda pa yan na heater na maliit lang. So ang purpose lang kasi doon ay para initin lang yung kanin. Hindi siya masyadong mainit ha, yung katamtaman lang. Ang purpose doon para kahit na pumipitik na yung itong switch niya, mainit pa rin kunti yung kanin. Pero hindi naman yung nakakasunog ng kanin mga ka-viewers. Hindi katulad itong heater na malaki. Pag ito nakapunction, ay masusunog talaga yung kanin nyo. Hindi katulad ng isang heater, yung maliit lang. Yan, heater pad tawag sa iba. Maliit na heater lang yun, matataas yung kanyang ano. Yun na nakakuha natin, 1657 na ohms. Mataas yung kanyang resistance. So yun yung na-reading natin. Yan. So yan. Diba, okay na. Oh, 79. So yan, bag natin sa outlet. Tingnan natin kung iilaw yan mga ka-viewers. Dahil meron naman siya power, meron ng continuity. So kulang na lang ay testing. Yan o. Yan o. Ay, pakita ko sa inyo. Ayun o. Oh, di ba? Oh, may ilaw na, di ba? May ilaw. Ibaba ko ito. Oh, nagpunta din sa cook yung ilaw. Taas ko, oh, di ba? Tapos ibaba ko siya sa cook, oh, di ba? Oh, yan uminit na yung uminit na yung heater. So ngayon, maglagay tayo diyan ng tubig. Speaker. Unsa nga speaker? Speaker. Speaker. Unsa nga speaker? Pala-play kong tigutas kami kaya di ba, FI? Istio. Hindi na si pwede, oh. Hindi pwede. Hindi si pwede. Pre-pro ba ito hindi? Si, pati di si Joyo, di si Joyo IC. May maya. Sayang. Ano man sila, okay ba kasi di anti-sale, talaman sila, oh. Whopper. Tausan na internet. Sayang si. Grande gasto. Sige. So, mag-test tayo dito ng init na tubig. Nabigla ako doon sa customer. Biglang dumating yung customer, nagtanong sa kanyang speaker. So yan. Yan, lagyan natin ng tubig, konti lang. Paanoin na natin yan. Kuluin na natin yan para malaman natin na kukulo yan mga ka-viewers. Siyempre, takpan natin. Ilang minuto lang naman din naman yan, siguro mga 3 minutes or 5 minutes. Kukulo na eh, kunti naman yung nilagay ko ng tubig. So, baba natin. Yan. Tapos, antayin natin ng ilang minuto. Yan. So post ko muna mga kabersa. Yan ko muna para hindi na haba video natin, baka haba masyado video natin. Post ko na lang. Balikan ko na lang kayo pag ito ay nag-start naman ng nag-start na ng yan, naka-cook na yan. So start na lang uminit. Maganda sana kung kanin yang dito i-test dito, pero alangan na si Mrs. nagluluto na si Mrs. Wala akong dito. Kaya sige lang. Ito na lang pag-test natin. Salangan ng mainit na tubig. Dito tayo mag-init. So ayan, balikan ko lang kayo pag ito ay mainit na mga ka-viewers ha. So ayan, kumulo na mga ka-viewers. Hindi nga siya maabot ng 5 minutes. 3 minutes lang 3 minutes lang siya. Kumulo na. Yan o. Yan o. Pakita ko sa inyo ha. Kumukulo na. Yan o. O diba? Kumukulo na yung tubig. So
So 3 minutes lang, kumulo na yung tubig. Kita nyo ba? Kumulo yung tubig. Yan o. Yan natin o. So 3 minutes lang, kumulo na. O di ba? Okay na. Kumulo na siya. So yan. Mga ka-viewers, okay na. Hanggang dito na lang yung video na to. At salamat pala sa inyong suporta at walang sawang panonood. Yan, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sa mga bagong napadpad dito. Ayan, so huwag kalimutang mag-like, share, and paki-subscribe na rin mga ka-viewers. At pakipindot na rin yung notification bell para kayo ay manotify ka agad. Ilagay nyo sa all para tuwing may bago tayong upload ay manotify kayo. So yan, salamat. At salamat din sa walang sawang suporta mga ka-viewers. Ayan, sa mga silent viewers, organic viewers, at sa mga dati ko pang mga subscribers, maraming salamat sa inyo mga ka-sir, mga ka-idol. Yan. At ganoon na rin sa mga palaging nanonood. Maraming salamat po sa aking mga kapwa content creator. Ayan, sa mga kaibigan ko dyan sa YT. So maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga videos. So yan, bye-bye na po. At hanggang dito lang po mga ka-viewers. At tayo magkikita-kita muli sa next kong mga upload. So yan, bye-bye po. And to God to be the glory po. Yan, bye-bye mga ka-viewers.